UNTV News Worldwide. Hoy, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Beverly. Kamusta na? Long time no see. At ganoon din, hello sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 32 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, kuya, at magandang umaga, mga kababayan sa Pilipinas. Oo nga, Noel. Long time no see. At magandang hapon sa iyo dyan. At syempre magandang hapon din dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Martes sa October 3, 2023. Mula sa San Diego, California, USA, ako si Beverly Saison. At mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. Maghahatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. California Governor hindi magbibigay ng benepisyo para sa mga nagwewelga. Dalawang bangkay na isinilid sa isang container shipment na tagpuan sa Thailand. Libu-libong millennials at Gen Z na babahala sa kanilang kinabukasan. Malaria cases sa Malaysia biglang tumaas. Climate crisis isa sa posibleng dahilan. Scientists sa likod ng mRNA COVID vaccines wagi sa 2023 Nobel Prize. Single visa-free travel sa Gulf Cooperation Council planong ipatupad. Una sa ating mga umatikabong balita. Nagveto si US California Governor Gavin Newsom sa isang batas na naglalayong bigyan ng unemployment checks ang mga manggagawang nagwewelga. Ito ay sa gitna ng high-profile na tigil trabaho sa welga ng Hollywood at hotel industry. Mula sa Los Angeles, USA, may umatikabong balita si Klein Sinka live. Hello, Klein. Ano ang dahilan at tumanggi si Governor Newsom na bigyan ng unemployment checks ang mga nagwewelga? Manggagaling ang unemployment checks na ito sa pondo ng California kaya tumanggi si Governor Newsom na mabigyan ng benepisyo ang mga nagwewelga. Hindi anya ito ang panahon upang madagdagan ang utang ng Estado. Sa ngayon kasi nasa mahigit $18 billion na ang utang ng California. Kinailangan pa nitong mangutang sa federal government nitong pandemic dahil sa pagpapasara ng gobernador sa mga business na naging dahilan ng malaking bilang ng nawala ng trabaho. Nasangkot din ng California sa unemployment fraud kung saan nakapagbigay sila sa mga kriminal na nasa $20 billion. $450 kada linggo ang ipinibigay na unemployment checks, subay tanging mga totoong nawala namang ng trabaho ang anilang dapat kumuha ng benepisyo. Nagsisimula ang Hollywood strike, 5 buwan na ang nakakaraan at nito lamang September 26 natigil ang writer's strike. Balik sa iyo, Noel. Klein, ano ba ang naging reaksyon naman ng mga labor groups ukol dito? Noel, hindi naging maganda ang mga reaksyon nila dahil sinabi ng mga labor union na ang unemployment benefits para sa mga manggagawa na nagwewelga na more than 2 weeks na ay napakaliit at hindi ito nakakagawa ng impact sa unemployment trust fund ng Estado at sa nakalipas na dekada ay 2 lang ang nagwelga na tumagal pa sa 2 linggo mahigit ayon sa may Democratic State na Senator Anthony Portantino. Noel. Alright, sige, maraming salamat Klein Sinka mula sa Los Angeles, USA na nasa 4.6% ang unemployment rate nitong August 2023. Magsasagawa ng 3 araw na welga ang ilang mga doktor at consultant sa England. Pagtaas at patas na sahod hiling ng mga ito. Ito ang umaatikabong balita ni Karine Nimes. Nagsimula sa England, United Kingdom ang 3 araw na pagwewelga ng mga junior doctor at consultant sa England, United Kingdom, October 2. Kaya naman, inaasa ng halos pagkatigil ng non-emergency care sa mga ospital ayon sa National Health Service
o NHS England. Ang dalawang grupo ay kumakatawan sa halos 80% ng mga doktor na nagtatrabaho sa mga ospital. Malaki ang naging epekto ng mga pagwewelga na ito ng mga junior na doktor at consultant. Ilan sa mga ospital ay kailangan kansila ang kalahati sa mga nakaplanong appointment at treatments. Tinatayang nasa 1 milyong bookings na ang kailangang i-reschedule mula nang magsimula ang strikes noong Disyembre. Samantala sa mga nangailangan ng agarang lunas at emergency services ay maaaring tumawag sa 999. Humihiling ang mga junior doctor ng 35% na increase sa sahod at nasa 12% naman para sa mga consultant. Hinimok naman ni Health Secretary Steve Barclay na itigil na ng mga union ang strike na ito. Kari Nimes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dito naman tayo sa Canada, hindi sapat para sa mga manggagawa ng Saskatchewan ang $14 minimum wage increase ng probinsya, lalo na sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Subalit ito pa rin ang pinakamababa sa buong bansa. Ito ang umatikabong balita ni Emerald Roca. Tataas ang minimum wage sa Saskatchewan mula $13 hanggang $14 simula Linggo. Ngunit ito pa rin ang pinakamababa sa buong Canada. Ayon sa mga eksperto at mga kumikita ng minimum wage, hindi ito sapat dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin dulot ng inflation. Ayon kay Associate Professor ng University of Regina at Regina Councilor Andrew Stevens, ang pagtaas ay hindi gaanong makatutulong sa mga manggagawa o sa ekonomiya. Aniya na kung ang isang tao ay kumikita ng minimum wage, patuloy pa rin sa paglaban ng mga mamamayan sa pagtaas ng cost of living, upa at mga bayarin sa pagkain. Kaya naman, hindi ito sapat para sa karamihan. Dagdag pa niya, dapat pag-aralan ng lalawigan ang pagtatakda ng minimum wage batay sa local na living wages. Ang pagbaba ng cost of living at mga gastusin sa pabahay, pati na ang upa, pagbabago sa mga programa ng social assistance at ang pagbibigay ng guaranteed basic income ay ang posibleng paraan na dapat magawa ng pamahalaan upang makatulong sa mga nakakaranas ng hirap. Emerald Roca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang hindi pa ipinakikilalang labi ng mga tao ang natuklasan sa isang container sa isang warehouse sa Thailand. Napag-alaman naman ng mga opisyal na mula sa Pilipinas ang container na ito. Ito ang umatikabong balita ni Rowena Diaz. Alas 5 ng umaga nang matagpuan ang sunog ng mga labi ng isang lalaki at babae sa ICD warehouse sa Latkrabang, Thailand, kahapon October 2. Ayon sa mga otoridad, nasa daungan pa ito mula September 24 at kahapon lamang inilipat sa warehouse. Napag-alamang ding galing sa Pilipinas ang naturang container. Sa ngayon, hindi pa nalalaman ang pagkakakilanlan ng mga bangkay. Pati na rin ang motibo sa kanilang pagkamatay ay isa pa rin palaisipan. Natuklasan ito ng isang non-profit organizations na Druam Katanyu Foundation at mabilis na inabisuhan naman ang Bureau of Technology and Cybercrime o BDC. Patuloy naman na iniimbestigahan ng mga autoridad ang shipment company patungkol sa mga container na ito. Determinado rin ang mga autoridad na malaman ang katotohanan sa likod ng insidenteng ito at mabigyang hustisya ang mga biktima, gayon din ang mga pamilya nito. Rowena Diaz, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bubuksan muli ang referendum na huling ginawa noong 1999 sa magiging botohan ngayon sa Australia. Nagsimula na rin ngayong October 2, 2023 ang early voting sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Danny Dalieva.
2 linggo bago ang takdang araw ng referendum sa Australia ukol sa pagtatatag ng Aboriginal and Torres Strait Islander Voice, posible nang bumoto ang mga mamamayan na hindi makakapunta sa polling places sa mismong araw ng botohan sa October 14, 2023. Hinihikayat ng Australian Electoral Commission o AEC ang mga mamamayan na magtungo kung kinakailangan sa 550 early voting centers sa palibot ng bansa. Voting's been underway in a number of states and territories today. We've seen tens of thousands of votes cast already. If you can't make it on Saturday the 14th, make sure you turn up to one of our early voting centres. 550 available across the nation. You can vote at any of them if you need to. Ang isa pang paraan ng pagboto bukod sa pagpunta sa polling places ay sa pamamagitan ng postal vote. Samantala, 17.676 million o 97.7% ng eligible Australians ang rehistradong makaboto sa referendum. Ito ang pinakamataas na bilang ng rehistradong mamamayan na naitala ng AEC. Pagpapasyahan ng bansa ang pagbabago sa Australian Constitution ukol sa pagkakaroon ng Aboriginal and Torres Strait Voice to Parliament sa pamamagitan ng pagsagot ng yes or no. Nangangailangan ng double majority ang yes vote upang maideklara ang successful referendum kung saan dapat mayorya ng botante sa mga estado at teritoryo ang bumoto ng yes at kailangan ding 4 sa 6 na estado ang may majority yes votes. Sa kasaysayan ng Australia, 8 out of 44 referendums lamang ang pumasa sa halalan. Danny De Leva, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balik tayo ng Canada. Isinagawa ang isang survey sa mahigit 3,000 millennials at Gen Z sa Canada. Kaya napag-alaman na marami sa mga ito ay nababahala sa kanilang kinabukasan. Mula sa New Brunswick, Canada, may umatikabong balita si Charles Corpus. Live! Magandang araw, Charles. Bakit ba nababahala ang maraming kabataan sa kanilang hinaharap dyan? Yes, Beverly, patuloy na pagtaas ng cost of living at ang takot sa paglala ng climate crisis ang ilan sa mga ikinababahala ngayon ng mga kabataan sa Canada ayon sa isang national survey. 1,500 na millennial at 1,500 na Gen Z ang lumahok sa isinasagawang annual youth survey ng Leisure. Dito na pag-alaman na mahigit sa kalahati ng 2 henerasyon na ito ay namumuhay ng paycheck to paycheck. Ibig sabihin, nagiging sapat lang ang kanilang kinikita sa kanilang trabaho at hindi na nakakapag-ipon para sa kanilang kinabukasan. Marami naman sa mga millennials ang nagsasabing hindi maganda ang katayuan nila sa kanilang personal finances kumpara sa Gen Z, kung saan 71% sa respondents ay nagsasabing mayroon silang ipon sa pamamagitan ng iba't ibang investment strategy o savings account. Dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng cost of living sa bansa, 3 sa 4 na young Canadians na ang nagbago ng kanilang spending habits, samantalang 68% naman ang nagbago ng kanilang food habits. Samantala ng tanungin ng respondents, lumabas sa ulat na ang pinakamahalaga para sa mga ito ay ang paghahanap ng trabaho. Sa paghahanap ng trabaho ay ang sahod, kasunod na ng employee benefits at vacation hours. Isa rin sa naging resulta sa survey ang tungkol sa climate crisis, kung saan marami rin sa mga respondents ang nababahala sa impact ng climate change. Ayon sa kanila, responsable ang mga naunang henerasyon sa nangyayari ngayon sa kapaligiran at sa buong mundo. Balik sa iyo, Beverly. Yes, Charles, may ginamit din bang paraan ng survey para ma-assess naman din ang finances ng mga young Canadian? Yes, Beverly, maliban sa, wala naman nabanggit ang Ledger na maliban sa survey na ginamit nilang paraan upang ma-assess ang finances ng ating mga young Canadian. Back to you, Beverly. Alright, salamat Charles Corpus mula sa New Brunswick, Canada. Yan, sana si Charles ay hindi naman kasama dyan sa mga nababahala. Ano? Sige, at punta naman tayo sa isang bahagi ng Asia. Biglang tumaas ang bilang ng mga kaso ng malaria sa ilang parte ng Malaysia ngayong 2023. Climate crisis, isa sa itinuturong dahilan nito. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, may umatikabong balita si Kate Lioren. Live!
Hello Kate, ano ang bilang ng malaria cases dyan sa Malaysia? Noela, umabot na sa 1,055 ang kaso ng malaria dito sa Malaysia as of June 2023. Mas mataas ang bilang nito kumpara sa 404 na kaso sa buong taon ng 2022. Ayon sa mga eksperto, may koneksyon ito sa patuloy na paglala ng climate crisis sa buong mundo. Nakababahala ang mga bilang na ito dahil mula 2018 hanggang 2021, walang naitalang kaso ng malaria sa Malaysia. Kasabay ng malaria, nakaharap din ang bansa sa pagtaas ng kaso ng dengue cases bunsod ng mas mainit at mas tuyong panahon dulot ng El Nino. Ang malaria ay sanhi ng isang parasite na dala ng babaeng Anopheles mosquito na nalilipat sa tao kapag ito ay nakagat. Ang mga eksperto ay nagbabala sa zoonotic malaria at sa zoonotic malaria na mula sa mga unggoy ay pumapasok sa mga tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok, lalo na sa mga taong malapit sa gubat, plantation at mga gawain tulad ng logging, fishing at planting. Noel? Kate, alarming yan, lalo na sa ganyang kataas na bilang ng kaso. Pero ano naman ba ang ginagawang aksyon ng Malaysian government upang mapigilan yung patuloy na pagtaas ng malaria cases? Yes, Noel. Sinuggest ni Professor Sharifa, na isang university teacher dito sa Malaysia, na magkaroon ng mass blood screening, especially sa mga heavily affected areas gaya sa Kelantan at sa Sabah. Alright, sige, ingatan nawa kayo dyan, Kate, at ang mga kasama mo dyan. Salamat, Kate, mula sa Malaysia. Kate Loren, live. Iginawad ang 2023 Nobel Prize sa Physiology o Medicine sa isang pares ng siyentipiko. Ang dalawang scientist ang nag-develop ng teknolohiya na naging daan upang makabuo ng mRNA COVID vaccines. Ito ang umatikabong balita ni Axis Salem. Tinanghal na Nobel Prize in Physiology or Medicine winners sina Professor Katalin Carico at Drew Weissman sa 2023 Nobel Prize Awards na ginanap noong Lunes, October 2. Ang dalawang scientifico ang nasa likod ng pag-develop ng teknolohiya na naging daan upang makabuo ng mRNA COVID vaccines. Isa lamang itong experimental na kanilang ginawa bago pa man magkaroon ng pandemic COVID-19 na ikinamatay ng halos 7 milyong tao sa buong mundo. Gayunman, naging daan ito upang magkaroon ng bakuna laban sa COVID-19 at milyong tao na rin ang nakatanggap nito. Ang mRNA COVID vaccine ay naglalaman ng mga genetic instructions para sa pagbuo ng isang bahagi ng protina mula sa coronavirus. Kapag naibakuna na ito sa katawan, ang ating mga selula ay magsisimulang gumawa ng maraming viral protein na kinikilala naman ng ating immune system bilang foreign sa ating katawan. Dahilan upang umatake ito at matutunan kung paano labanan ang virus, maging ang mga impeksyon na posibleng maranasan sa hinaharap. Samantala, ang parehong teknolohiya ng mRNA ay kasalukuyan na rin sinasaliksik para naman sa iba pang mga sakit, kabilang na ang cancer. Axis Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ipatupad ng Gulf Cooperation Council o GCC countries ang isang visa system upang palakasin ang turismo. Layo nitong mapadali at mapabilis ang paglilipat bansa sa Middle East. Ito ang umatikabong balita ni Bradley Robuza. Pinag-aaralan ng 6 na bansang miyembro ng Gulf Cooperation Council o GCC ang pagpapatupad ng single visa system kung saan maaari nang makapasok ang mga residente nito sa mga karatig na bansang kabilang sa Gulf countries gamit lamang ang isang unified visa. Kabilang sa mga bansang bumubuo sa GCC ay ang Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Kuwait, Qatar at United Arab Emirates. Layon ng panukalang ito ay upang palakasin ang turismo ng bawat bansang kasapi sa GCC sa pamamagitan ng pagpapasimple ng visa system gaya ng Schengen visa na ipinatutupad naman sa European Union countries.
Sa bagong sistema, pinahihintulutang makapasok at makatawid pa sa ibang Gulf countries ang mga residente nito na wala ng ibang visa na kailangang iproseso. Si Ernie, overseas Filipino worker sa UAE, mayroong aprobadong Schengen visa pabor sa panukalang Unified Visa sa Gulf countries. Sa kasalukuyan, tanging mga citizen lamang ng mga bansang ito ang maaaring makapag-cross-border sa mga karatig na bansa na walang inaalalang visa na kailangang bayaran. Maganda doon kasi mabibisit mo yung bawat bansa na nasa loob ng GCC and magkakaroon ka ng opportunity para yun nga, makita mo at maranasan mo yung kultura ng bawat ng bawat bansa na meron sa GCC. And sa mga tao naghahanap din ng better opportunity ng trabaho, magkakaroon tayo ng chance na mamili ng bansang papasukan natin. At kung saan tayo mag-fit, kung saan ang gusto nating environment, magkakaroon tayo ng chance mamili. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, United Arab Emirates. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 150,000 ang mga turista ang dumarating sa Macau kasabay ng Golden Week na ipinagdiriwang sa bansa. Inaasahan namang aabot sa 25 million ang bibisita sa rehiyon. Ito ang humatikabong balita ni Grace Aguado. Ipinagdiriwang sa China ang Golden Week mula October 1 to 8. Ito ay isang nationwide holiday upang gunitain ang pagkakatatag ng People's Republic of China noong 1949. Kaya naman simula noong linggo, October 1, daan-daang libong bisita na ang dumating sa Macau upang magdiwang at mag-enjoy dito. Dahil dito, inaasahang aabot sa hanggang 25 million ang mga turistang bibisita sa rehiyon. Iba't ibang travel discounts, special packages at promotional campaigns naman ang pinangunahan ni Helena Decena Fernandez, Director of Macau Tourism Government. Kaya naman, lalo pang naengganyo ang mga holiday makers na magpunta rito. Dagdag pa rito, nagmungkahi si Director Helen ng Tri-City Tour para lalong mahikayat na pumunta sa Macau ang mga karatig bansa, tulad ng Hong Kong at mga lungsod ng Greater Bay Area. Inaasahan naman ang iba't ibang programa sa China sa panahon ng Golden Week. Gaya na lamang ng kasalukuyang ginaganap na Asian Games na dadaluhan ng foreign leaders at dignitaries mula sa iba't ibang bansa na magtatapos ngayong October 8, 2023. Grace Aguado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam mo, isa ito sa mga namimiss ko eh. Ito na ang di natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Noel, pwede bang bumati? Pwedeng pwede! Ayun eh. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Magandang gabi po. Ako po si Ray D. Chavez ng Leduc, Alberta. 9 years na po ako hindi nakakauwi sa amin sa Batangas, sa San Pedro, Malbar, Batangas po. Binabati ko po yung mga kapatid sa lokal ng Malbar, mga kamag-anak ko po dyan sa San Pedro, Malbar, Batangas. Sana'y laging ingatan kayo ng Panginoon at samahan nawa kayo palagi. Yun lang po. Salamat po. Salamat po sa Diyos. Yon, at ako naman shout out kay Brad Kenneth Tobias at kay Brad Dionisio Cornista, ganoon din kay Brad Reggie Abila, kay Nanay Nieves Shaya, kay Nanay Rosario Almasan, kay Nanay Fe Orendain, Madela na Abong Garcia, kay Bebot and Hernan Galicia, kay Eileen and Jess Torres, kay Grazil Lumabong, kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco, kay Brad Joms and Sis Jean Trampe, ganoon din kay Brad Romy Pagkalinawan, kay Brad Ruel Lubaton, kay Malu and Mario Santa Catalina, kay Jesse Reyes, kay Brad Fernando at sa aking mahal na asawang si Erwina syempre, at ganoon din sa lahat ng mga taga-subaybay po natin araw-araw sa lahat po ng programa natin sa UNTV. Bebes.
Yan, syempre ako rin, babati rin. Happy birthday naman sa aking nanay na si Sonia Saiso ng Los Angeles, California. At sa mga pamangking ko na sina Gabe and Chloe Saiso ng Beaumont, California. At belated happy birthday naman din kay Ate Jean Concepcion ng Los Angeles. At happy viewing din syempre, hindi natin yung pwedeng makalimutan. Kana Sis Yang, Sis Marie at kay Mami Let Malyari. At ganun din kay Arnel and Charlotte Ramos ng Marikina City at mga taga-Kalye Guapo ng San Diego Local. At syempre, hello din sa San Diego Baptism Committee. Ayan, Noel. Yun, natindi. May mga taga-Kalye Guapo dyan sa inyo. At hello kay si Shena Galileo. And, kamusta sa inyo? At sige, puntahan na natin ang ating kasama sa Pilipinas. Nandiyan na si Amigo Sherwin. Hello sa iyo, Amigo. Good morning, good morning. Kamusta ba dyan? Ano ang ating mga abangang umahataw na mga balita ninyo? Yes, good morning, Noel at Beverly. Talagang naliligayahan ako, Noel, pagka binabanggit mo yung hataw mo. Ayan, kaya namimiss ko yun eh. Pagka binabanggit mo, lalo na pagka nagtatanong ako kung pwede bang bumati. Ayan. Ay, syempre, basta ikaw, amigo, pwedeng pwede! Oo, ayan, di ba? Napakasaya ng umaga dito sa atin sa Pilipinas pagka ganyan eh. Anyway, gusto na nating ipaalam sa ating mga kababayan na gigising ngayong umaga. Baka medyo manibago sila dahil after ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo nitong nakalipas lang na mga araw. Bagamat kakapiranggot, kakaunti, binawi na kaagad ito dahil may pagtaas ulit sa presyo ng diesel. Pero may pagbabawas ng konti sa gasolina at kerosene. Pero syempre maraming mga gumagamit ng crudo o yung diesel dito sa atin na Noel at Bebs. Kaya baka manibago yung ating mga motorista, pinagpapaunan na natin na meron uling paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw, Noel at Bebs. Yun, amigo, at syempre kailan lang narinig ko nga na bahagya na medyo bumaba, pero ngayon pala ay magkakaroon na naman ng pagbabago at pagtaas. Pero dito rin, amigo, sa lugar namin, isa nga sa mga balita natin kanina, yung tungkol naman sa mga minimum wages, kasi dito sa Canada, amigo, iba't ibang mga probinsya, iba't ibang pinatutupad na mga minimum wage per hour ng mga empleyado. Isang part nga ng Canada, yung Saskatchewan, yung probinsya ng Saskatchewan, kung saan $14 na yung minimum wage per hour yon, amigo. Pero hindi pa rin yun sumasapat sa cost of living dito sa Canada din, dahil mataas din ang mga presyo ng bilihin. Kasama pa dyan yung mga pagtaas din ng mga rental ng bahay, yung lalo na ngayon sa may part ng Ontario naman, kung saan nandoon yung Toronto at sa may British Columbia, talagang napakamamahal pagdating naman sa mga renta ng bahay, lalo na pagka bibili ka, amigo. Kaya may mga probinsya na pinupuntahan o lumilipat ngayon yung ibang mga kababayan din natin. Marami tayong nababalitaan na lumilipat sila ng mga probinsya, pati dito sa Alberta, dahil mas affordable yung housing cost dito compared dun sa mga probinsya kagaya yan sa Ontario. Di ko alam kila Bebs kung meron ding mga ganong situation. Kamusta, amigo Sherwin? At alam mo, Noel, tama ka dyan, kahit dito rin sa California, actually marami talagang lumilipat na ng ibang state dahil isa sa mga matataas na cost of living dito sa California, particularly dito sa San Diego, talagang ginto ang mga mga renta Talagang hindi lang doble, minsan triple pa ang renta ng mga apartments, ng mga bahay. Pagka tinignan mo naman, sobrang liit, At kaya maraming nagre-relocate na rin sa ibang state. At meron nga kami mga kasamahan din ng mga nagtuturo din, ng mga teachers na lumipat na rin sa ibang state. Although ang recommendation ng marami na wag nilang ibenta yung kanilang mga properties, kasi pagka hindi nila nagustuhan sa ibang state, pagbalik nila dito sa California, hindi na nila ma-afford na bumili pa ng iba pang properties. Kaya ayan, yung iba pagkalipat sa ibang state, pinarerentahan na lang muna yung kanilang mga properties. Noel, Oo,
Dito naman sa atin sa Pilipinas talagang ramdam na yung malaking pagbabago sa ekonomiya. Dito sa atin dati sa Laguna, Noel, ewan ko sa inyo sa Malaban nung araw, nahihingi lang yung yung mga talbos-talbos ba, yung dahon ng malunggay. Oo, talbos ng kamote, kangkong. Ngayon napaka-mamahal na yan. Yung dating malunggay na nahihingi, may halaga na rin yung ilang pirasong tangkay lang. Ayan, dun sa napanood ko sa Facebook, minsan may nakikita ako doon, nagluluto dyan, mula dyan sa Amerika. Mahal din yung malunggay pala dyan. At napakabihira daw pagka nandiyan sa US at maging sa ibang bansa, kagaya dyan sa Canada. Ewan ko lang kung tumutubo malunggay dyan, Noel. Oo, totoo yun, amigo. Dito wala pa akong nakitang puno ng malunggay dahil bibihira din dito yung mga tumutubo na mga puno o na mga halaman na nakikita rin natin dyan sa Pilipinas kasi nga yung weather dito masyadong malamig. Pero amigo, totoo yan na napakamahal talaga ng mga gulay din dito. Nung pumunta nga ako ng groceries nung isang araw lang, isang perasong talong, tapos 3 tangkay ng sitaw at 2 klase ng gulay pa. Pumapatak na yon ng $12, amigo. Hindi man makakaluto ng isang pakbet, no, amigo. Kaya talagang napakamahal. Kaya pag isinama mo ngayon sa rekado mo, sa halimbawa sa sinigang, amigo, ay talagang manghihinayang ka na hindi kainin kahit na, alam mo yon, kahit na kapiraso. Hindi ka magtitira dahil nga talagang napakamahal na rin. At yung 3 tangkay, amigo, ng malunggay na binabanggit mo, nakakita kasi ako dito sa isang groceries. More than $5 na, no? Times 40. Hindi ko na binili kasi sobrang mahal, amigo. Bagamat namimiss ko na yung nahihingi lang na malunggay sa kapitbahay. Pero kaya kung meron pang mga ganon, samantalahin natin na siyempre makapagtanim, establish din ng mga sariling tanim dyan sa mga backyard ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Malaking tipid rin. At yun ang ginagawa din ng mga kababayan natin dito pagka summer season, amigo. Pero mag-aabang kami, amigo, ng iba pa ninyong mga humahataw na mga balita diyan sa Pilipinas. Maraming salamat, amigo Sherwin, at sa lahat ng ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais nyo muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of 1 Timothy chapter 4 verse 7. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Martes, October 3, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Mula rito sa San Diego, California, USA na tinaguriang Plymouth of the West, ako si Beverly Saison. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.